magiging madugo. Yung next na mangyayari, possible secured the play. May kita natin ulit ang mga cheering squad na ating mga team sa ating venue. We have supporters from Echo and supporters from Blacklist International. Ganda nung nakikita natin bago magsimula ang laban. Tunay na suporta mula sa dalawang koponan. Pero magsisimula na ang labanan dito sa ating game number 2. Pero teka lang, Chantel, ang naalala ko dito, medyo delix din na gumawa sila ng Franco. Kasi again, Haji, pwede siya mag-bloody hand. Oo, pwede siya yung mag-flicker tas play. Ang masakit doon, meron pa magic damage. Tapos may dalawang dash pa siya. May dalawang dash, meron pang taunt if Oo, yung terrify. Oo, Sakit mag-terrify. nun. And even for OAV, pwede niyang i-salak yung Bulwark. Oo, yung Ay, Bulwark ganda. shielding niya pa sa usual control for lalo na uso yung Franco ng delay ng buff. Harang lang. Bulwark Harang lang. lang. Literal na siya ang shield ng Black International. Kasi siya yung sasalo nung mga Iron Hooks na pwedeng manggaling nga dito mula sa side ng Echo. And napakadelikado kasi pag tumatama yung mga Iron Hooks eh. And knowing Yawi, mataas din yung mastery niya sa hero na to. But it seems like Blacklist International, they are prepared dito sa lineup na pinili ng Echo. And ang ganda nga nung pili ng Blacklist. Sa totoo lang nagagandaan ako sa kuha ng Fredrin first pick kasi willing sila na palagan yung blue. Kaya masaya yung team fight mamaya. Oo, magkakaikutan agad yung mga players natin. Hindi din talaga nagdadalawang isip yung mga teams natin gamitin yung resources. Nakita mo kanina, ginamit agad ni Cartesi yung retribution niya para lang din mas slow at mapigilan yung initial rotation on the gold lane para dito sa Blacklist International. And this is very unusual dahil usually pa nakikita ni OMV na nasa top lane yung or nakatapat sa gold lane nila yung kanilang tank, automatic, tumatapat din siya. Pero ang ginagawa ng Blacklist International, doon sila sa bottom lane nakafocus. So hindi ito yung usual na galaw ng Blacklist International. Nag-a-adjust din sila based sa galaw ng Echo and nakikipagsabayan sila dito. Pero meanwhile, Oh My Venus just trying to use the Bulwark para nga i-block dito yung minion damage coming from the side of Echo. Pero level 4 na siya. Pinumin ng blast siya dito mismo sa turtle fight. Magtatago lang siya sa may bandang damuhan. Meron siyang flicker up. Kinas na nga. No Blast, pero nga lang, tatama pa rin. Retribution mapupunta kay Cartesi habang si Edward sasayaw-sayaw lang. Meron pa rin airstrike coming in from Haji. Dalawang patay para sa ating mga teams. Pero nga lang, Yawi makukuha rin Edward. Yung bata nakawala para sa Blacklist International. Pero Echo, nakuha nila yung turtle doon. Turtle kapalit ng dalawang miyembro. Mukhang lumamang pa rin ang Blacklist doon sa trade-off na yon. Nagamit dito ni Haji yung flicker niya pero okay lang eh. Worth it eh. Ito yung sinasabi nating high mastery ni Haji among all the heroes na pwede niyang kopyahan dito. And ang nakikita natin for the early game definitely would be the feathered airstrike coming in from Sanji, yung farsa niya. Pero mamaya naman, ang makikita natin, yung kagat. Tingin ko late game pa yun eh. Oo, late game pa talaga. Kailangan mag-counteran dito at makikita natin sa mga players natin, even on the middle lane, na magiging aggressive ang Blacklist International. Tama, poke lang din naman ang kanilang gagawin. Pero nakakatakot dito kasi yung hero na gamit ni Oheb is yung signature na hero kung bakit siya tinawag na Filipino Sniper. Yan yung kailangan pigilan ng bagyo. M3, ito yung ginamit niya. Binansag to mismo doon kung saan sila naglaban. And hindi niya yun makukuha basta-basta kung hindi maganda yung pinakita niya eh. Sa kahabaan ng campaign ng Blacklist, Oheb never failed to shine using the hero. Lalo-lalo na yung paggamit ng Renner. Mas bumagay pa ang nickname niyang The Filipino Sniper after bagging din yung Finals MVP noong M3. So grabe yung pressure both for Oheb and Echo na for Oheb, kailangan niyang patunayan kung bakit siya tinawag na Filipino Sniper. Actually, wala naman na siyang kailangan patunayan. Napatunayan niya, pero kailangan niya maging consistent na hero ko to, dito ko nakilala, kailangan magandang performance ko. For Echo naman, nandun yung respeto, kaya 3 players. Yun ang nila sa top lane. Teka lang, nakuha ni Oheb yung hero na usual niya ginagamit. Oo, nabigyan pansin, no? Alam nila yung threat pag nabigyan nga talaga to ng early game na maganda. Kaya naman si Sanji ay napaikot na bigla. Feathered airstrike, just trying to help Benny QT on clearing the minions coming in from the top side. Pero still, Blacklist, meron sila ditong 400 gold lead. Hindi ito gaano makaka-apekto dito sa teamfight na to, pero depende kasi 5v5 yung plano ng dalawang koponan. Oh, speak of 5v5, sakto naman yung Black si Cartesi sila makukuha doon. Merong start nito na welcome. Ready Echo sa kanilang sagot. Echo Express nga pa talaga. As Edward is still alive, pero matitignan siya dito ni Sanford. Saktong torn apart memory. Echo ngayon ang umaabante against Blacklist International. Merong shampoo kapalit. Oh, may Venus sa kanila makukuha doon. And Haji may iwan against 3 players of Echo. Mamba out para sa
kanya. And Echo ngayon, nabaliktad ang kalamangan pero napakaliit lang. Pantay pa rin ang naging resulta nung time na yon. Di pa rin natin masabi kasi ang ganda ng mga trade-offs ng dalawa. Blacklist International, they secured the turtle. Nakakuha naman ang 2 kills ang Echo, kaya medyo napupunta sa side nila yung lamang. Pero Oheb, siya yung nagpo-focus ngayon on clearing the minions kasi ayaw niyang mapushan siya dito sa top lane. And ang ganda nung alaga ni Yawi, commendable na commendable yung pagtambay niya sa top lane para hindi tuluyang mabugbog si Benny Cutie. Oo, yanot na suporta at pagbabantay. Kasi yung vision pa lang, malaking bagay na agad para dito kay Brody. So, tingnan natin ngayon, even for Sanford and Edward, napakaganda ng matchup nila dito sa may XP lane and even on the gold, very minimal. At lumamang pa nga ng mas, actually, barya lang eh. Si Benny Cutie 3-7 din. Si Beatrix, si Oheb 3-7 din. So kailangan talaga nila ng teamfight. Kailangan nila i-continuous pressure yung may goal day natin at kita naman natin yon. Kung meron tayong hitmap na pwedeng ilabas ngayon, napakainit na ng dance floor dito pa lang sa gold lane. Yung gold lane, nandun yung maraming marka, no, sa heatmap natin. Kasi alam natin na laging binibisita eh. Yung dalawang gold laners natin, alagang-alaga rin ang kadika nilang mga roamers. Pero pagdating doon sa teamfight talaga, yung mga turtle takes, hindi natin malaman kung sino makakasecure. Kasi si Carl TZ tsaka si Wise parang salitan yung nangyayari sa mga turtle. Oo, paunahan na talaga. Pero merong hook para sa side ng Echo. Ang gusto makuha doon is going to be Wise. Pero Edward dadating lang din. Wise is down. Having Lunar Blast. Ito na yung charge na kanilang inaantay. Oheb with those shots. Sinabi natin kanina siya ang Filipino sniper. Kaya ngayon siya nagbibigay ng damage dito against the Echo Express. Disengage para sa mga teams natin. Pero wala yung retribution holder ng Blacklist. Napakaganda ng ginawang exchange dito for Echo kasi wala nga yung retry holder. Pero si Benny Cutie naman, napakaganda ng pwesto. Nakaagulat na yung Blacklist. Sobrang tapang na nakipagpalagan doon sa turtle fight. And si Carl TZ sobrang low pa dahil doon sa poke na ginagawa ni Edward. Pero andyan na nga, electrifying beats. Napilit niyang ipopoke. Paulit-ulit lang. Pero si Carl TZ sobrang tapang. Kinancel kagad ni Sanji yung feathered airstrike niya. Kaya nakakapanibago. Nakaabang pa yung sniper ni Oe pero hindi naman to tatama. Feathered airstrike gagamitin din plus the flicker. Turtle fight. Turtle dance ang mangyayari pa sa dalawang kapunan. Sakto Beric dito makakot ng turtle. Tapos makamatay din si Oheb. Habang si OMB ay makukuha dito ni Sanford and the rest of Echo. Alis na muna. Ano na blast? Hindi na umabot kasi nakuha na nga ng Echo yung kill. Pero ngayon ay magkagat na naman si Yawi. May pag nga lang nasagot dito si Wise. Makukuha nila yung kill onto Yawi pero si Sanford hindi pa tapos. Split para habulin si Wise. And there goes the grab. Pero magkakaroon muna tayo ng pause. Magkakaroon KDA. and yung choice nila dito right after that, balik kagad doon sa switch lane. Pero ang ganda ng kill na nakuha dito ni Sanji on the middle lane. Edward will try to push the top lane turret pero tatawid lang siya. Maaari siya dito maipit kasi andyan si Yawi Oo, diretso. If ever pwedeng dumiretso dito ang Echo, speaking of pwedeng dumiretso, masastan ba? Si Edward saktong immobilize. Gusto targetin pero hindi. Disengage muna para sa na Echo at si Edward yung bata. Mabilis talaga makakatakas yung bata. Habang Blacklist, ang ginawa nila, sira na lang ng tore dito sa may bottom lane. Magbata talaga, pag maliit, mabilis tumakbo. Ang hirap habulin. Pagka medyo malalaki na yung mga hero, medyo mabagal na. Kaya nga bulin. Saktong-sakto, katulad nung Barat, di ba? Makikita mo. Ang bagal niya pero ando naman yung hook na ginawa ni Yawi panghuli dito sa nag-iisang Oda Queen. Pero may Daytona's welcome din. Uy, umabot! Sumakto! Daytona's welcome. Cartesia ang mayroong gawa noon. Pero Wise sa may middle lane. Papatay sa kambahin ni Benny Cutie. Dalawa ang nakakuha ng Echo at hindi pa tapos. Gusto bang kumuha with that feathered airstrike. Pero ang Blacklist, mukhang sila naman ang dedepensa dito sa may middle lane. Echo secures the 1K gold lead while Edward decides to push the top lane turret. Yun yung trade na kinuha niya mula doon sa kills na nasecure ng Echo kanina. Kaya ang ganda ng palitan kasi hindi pumapayag yung isang kupunan na walang kapalit lahat ng kinukuha ng kalaban. Katulad ng Blacklist, nung nakuha na sila ng kill, push si Edward sa top lane. Same din with Echo, pero ang difference nila, ang laging nag-i-initiate ng fight yung Echo. Yung Iron Hook ni Yawi, yung yung starter. Ang layo Parang dalawa pala, ang haba din nung pwedeng gawin dito ni Cartesia na Daytona's welcome. Nakita na natin yung dash, pero umabot pa rin. Medyo parang malamighty band ang laway dito ng barracks ni... dumidikit. Oo, dumidikit. So tinan natin dito, we have the Lord now. Para sa ating dalawang teams, Cartesia ang nandun. Again, merong sustain ng barracks. Same goes with the hero of Wise, which is Fredrin. Ganda nung evade ni Oheb tsaka ni Oh My Venus dun sa Iron Hook. Hindi na kinailangan ng bulwark para saluhin. Pero they have the info na nandyan lang sa may bandang likod yung Echo. Pero may conceal play. Magtatago lang sila. Sino kaya bibigyan? Maaaring si Audi ata! Wait na, nakaganda
team si Hachi, pero nga ng Echo. Gusto nila mag-counter player. Blacklist International, Yawi nga lang ang makukuha doon. Nagkasagot ng mga players Aray! natin. Sidestep to the back. Ang sagot dito ni The Queen. Habang pinagraratat-rat-rat. Sanjo with better airstrike. Diretso lang din. Cartesio with the Totus Welcome. Makakatang sa Blacklist International. Ang ganda ng huli doon ni The Queen, kaso nga lang may sagot itong si Sanford. Grab lang sa pata para makasurvive. Benny Cutie with a double torn apart memory. Oh my goodness, Echo is a different beast coming into game 2. After noon, pwede dumiretso ang Echo dito sa may Lord. Hindi na nila pinauwi pa ang mga players ng Blacklist International. Napakagandang set of play para sa kanila. Akala natin meron pagbawi ang Blacklist. Pero Echo 3.1k gold lead. Samahan mo pa ng Lord take dito sa ating laro. Hindi nagbibigay ng tsansa yung Echo na makabawi ang Blacklist International. Tapos kumagat pa dito si Yawi, just trying to save Sanford. And parang nagiging problema ng Blacklist International dito ay yung split-split at yung panggulo ni Sanford. Kasi every time na nahuhuli nila yung isa, nakakatakas eh. Parang hindi makakuha ng perfect opportunity yung Blacklist na tara, pitas tayong isa tapos makipagsabayan tayo sa teamfight. Oh, tsaka parang nangyari dito for Echo, nilalayo talaga. Meron silang zone out. Back strategy. Talagang inilalayo nila yung mga players or ibang players dito ng Blacklist International. Blacklist International, they have the potential na mag-counterplay. But speaking of counterplay, isa mga crucial dito mag-counterplay is OMIV, knowing na siya yung pinaka taga-set para sa Blacklist. Siya nga talaga yung may hawak ng bola dito kasi kailangan niya lang humuli. And the perfect na hulihin nila talaga dito during teamfights would be Sanji and Benny QT. Yun yung nagbibigay ng damage talaga during teamfights. Parang hindi nga nila kailangan pansinin si Sanford eh. Nabibait lang yung mga skills nila. And right now, ang nangyayari pa, hinahanap ni Edward si Sanji. Binabalik-balikan lang with the wings by wings. Flicker out para makatakas sa Feather Airstrike. Cartesio naman dito, maaaring mahuli. Ang ganda ng Numenon Blast! Pero may sakot pa rito ang Blacklist International. Hindi. Very cute na makakakuha ng kill doon. Tapos merong mga bala coming in from Ohem. Pero Ay. meron din naman. That is going to be a double kill. Sanford. Para dito sa Brody. At si Ohem mag-flicker out. Pero nag-flicker in the end. Sanford gonna kill. Ang sakit ang damage dito ni Hachi. Better than strike. Again, Echo ang laban ngayon. Hachi na bitin ang buhay para sa Blacklist International. Gusto na target ng Tokpa. double kill for the Ipong Adarna. Echo lamang and a wipeout for the team. Si Wise dito ang may chance ang dumipensa. Wala rin namang minions yung Echo kaya hindi pa nila to itutuloy. Pero now, nagtatry pa sila na mag-clear sa may bandang ibaba. Nais nilang bawasan to ng tuluyan. Pero in that clash, yung extended teamfight na nangyari na yon definitely in favor of Echo. Ang ganda na sinabi mo dito extended team fight kasi kitang-kita na naman natin for Echo. Ito naman yung mga moments wherein akala natin uuwi na sila pero hindi pa pala. Babalik pa. Ipipilit pa nila yung team fight kahit konting-konti na lang yung kanilang mga HP bar. So Blacklist International ngayon, ang ganda sana ng mga counterplays nila, yung connection Numenon Blast and even Ohem. Pero Echo, again doing those express plays. The House of Highlights this time around with restrictions na baka mabawian sila ng Blacklist. Sanford built diff sa seryeng Iba ito. talaga. Grabe yung ginagawa niya dito ng panggugulo sa backline. Isipin mo, nahihirapan pumuesto si Oheb dahil lang doon sa presensya niya na every time na magsisplit-split siya, kailangan niya mag-back away. So, hindi nakapwesto si Oheb na, sige, bibigyan natin ng damage yan. Pre, dinidikitan lang ako dito nung glue. Sobrang lagkit, hindi tayo makalapit. Doon pa lang, sira na agad yung depensa at even the offense here of Blacklist International. Imagine, Santi, 13 minutes sa laro natin, 18-7, at ang laki ng kalamangan ng Echo. At hindi na makalapit pa dito. Merong kagat? Hindi pa ginamit yung Bloody Hunt. Pero nakapwesto ang Blacklist International. Magkakaroon ng contest. Ito na ang labanan ng mga junglers natin in terms of the retribution. There is the Lord Pull para sa ating mga teams, sa ating mga players. Uy, 5v4 situation. Pero habol ato si Sanford sa may bandang Legendly siya dadaan. Yung Lord naman ay pag-aagawan. Nandun naman yung Feather Airstrike. Pinitawan na. Kaso nga lang sino kaya makakuha ng pagong. Walang iba kundi si Wise! Nakuha ng Blacklist International habang yung Echo kailangan muna nilang umalis. There is a split. Oy! Si Benny Cutie, kinagal sila for the backdoor plays.